dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama, gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila ay mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito, ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad na kanilang ibinayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan. No? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ng mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapila pa yan. No? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun, sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa salagang batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Diba? Yan ay inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si VP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay VP Sara. Mo doon, attorney. Sa akin, baliwala sa akin yung pagpula sa itsura. Mas importante yung pagpula sa budhi. Sila siguro may mga kapansanan sa itsura, ang walang gamot, yung kapansanan nila sa kanilang budhi, lalong-lalo na sila yung mga kain-suka. Yung kanyang banta na pagdedibanda, walang pagkakaiba yan sa pagiging kain-suka nila. Dati-rate, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, ngayon, halikan ang puwet ni Marcos, di ba? Yan ang mga bagay-bagay na talagang nakakasuka at talagang hindi katanggap-tanggap. So huwag kayong mag-alala, hindi lang po pinupulaan itsura nyo. Yung budhi ninyo ay pinupulaan dahil kayo mga kain-suka. Pero attorney, no, parang napaka unbecoming naman yan kasi ikaw ay public servant. Tapos kung kakasuhan mo yung mga tao na halimbawa nang mamaliit sa'yo or nangalipusta sa'yo. Frustration na yun, Master Judea. Yung pag, kumbaga, sa sobrang visit na nung tao sa'yo, pati itsura mo, visit na sila. Yes. So, pwede ba yun na kung magkakaso sila nga, gagamitin pa rin naman nila yung sweldo nila na nanggaling sa taong bayan. So, parang mali pa rin. Well, ngayon, alam na ng tao nga ang tunay na kulay nila. Sila ay kalaban ng demokrasya. Sila ay kalaban ng malayang pananalita. Dahil kung sila talagang nagsusulong ng demokrasya, tatanggapin nila lahat yan. Dahil karapatan ng taong bayan na sila ay pintasan, no? Dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang itsura, no? Lahat yan dapat tanggap nila dahil sinasabi nila na pinaglalaban nilang demokrasya. Pero hindi, nahawa na sila doon sa kanilang amo na magnanakaw at kalaban nilang demokrasya na mga bangag. Sa tingin mo, attorney, no? Kasi dati alam naman natin na yung kamatayan black na sinasabi mo ay talagang tumutulig sa gobyerno. So, yun, parang naririnig ko sa iyo, kung pagbabasya natin ang sinasabi mo, parang magkakakampi na sila. Parang gano'n na lumalabas. Gano'n mo ba? Ay, talaga nagsanipwersa na sila. Nagagamitan sila sa isa't isa. At yung mga nais magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bayan. Alam naman natin na
gaya ng mga bangag, sila rin, ginagawang negosyo rin ng gobyerno, no? Alam naman natin ang estilo ng CPP-NPA, no? Na talagang gagamitin nilang pananakot at saka yung mga taxation na ginagawa nila sa mga walang kamuwang-muwang ng mga kababayan para sila ay magkapera, no? So wala talaga sila pagkakaiba at dapat magsama-sama sila. At sana huwag makalimutan ng taong bayan na sa panahon ng kadiliman, nagsama-sama yung mga puwersa na yan para labanan ang puwersa ng demokrasya. At ngayon, nananakot pa na ikulong ang taong bayan dahil sila ay nagsasalita ng malaya. Attorney, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte, may mga ganyang balat sibuyas din bang mga politiko? Wala. Kung naalala nyo, may mga sumisipsip dati kay Pangulo Duterte na dapat daw i-impeach si Robredo dahil nagsasalita laban kay Presidente. No? Ang ginawa ni Presidente, tinanggal siya sa gabinete dahil hindi naman po pwede na pupulaan mo yung Presidente. At the same time, ikaw ay isang miyembro ng gabinete na isang alter ego. Pero sinabihan niya yung mga sipsip, hoy, itigil nyo yan, wag nyo impeach yan. Bakit nyo impeach yan? Meron niyang kalayaan ng malayang pananalita. No? So siya pa ang pumigil mismo sa kanya mga kaalyado na wag i-impeach dahil sa pananalita itong si Leni Robredo. Pero dito sa administrasyon ng mga bangag, nakikita natin talaga no, nakapagbanta sa kanilang pagdanais sa manatili sa pwesto na panghabang buhay, gagawin ng lahat para matanggal at masira. At yan ngayon ang pinagdadaanan ni VP Sara. Well, alam mo, tingin ko, lalo niyang sinira yung kanyang pagkatao sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kasi talaga hindi natin makakalimutan yung maanghang na mga salita na binitawan niya laban kay Marcos, sinungaling, magnanakaw, anak ng diktador. Tapos ngayon, ay maraming hindi nakikitang mabuti ginagawa ang presidente. O ano, ang napatunayan lang niya, siya ay nabibili dahil binigyan lang siya ng bilyones para sa kanyang probinsya. Iba na ngayon ang kanyang kanta. So, tingin ko, hindi makakalimutan ng tambayan yan. Kung siya ay nagnanais pa na tumakbo muli, mas kakaunti pa ang botong makukuha niya ngayon dahil alam ng tao, wala siyang paninindigan. Pero attorney, from afar, kasi kami dito, parang wala talaga kami maramdaman eh. Baka hindi lang namin nakikita kasi nandito kami sa loob ng Pilipinas. From afar, baka may nakikita ka na nagagawa ni Bongbong Marcos Jr. para sa Pilipinas na talagang pakikinabangan ang sambayan ng Pilipino. Meron po ba? Ang nakikita namin from afar is puro kahihiyan ang ibinibigay niya sa Pilipinas. Alam mo bang napanood ko sa TV dito sa Austria na hindi naman talaga malapit sa Pilipinas, yung tubig baha at basura Ay, grabe na totoo. daan sa Parañaque. Yan ay nakarating na sa telebisyon dito sa Europa. Kung dati-rate, ang pinag-uusapan ay yung Smoky Mountain. Ngayon, ang pinag-uusapan yung basura sa Parañaque. No? At ang imahe tuloy ng Pilipinas ngayon ay isa tayong malaking basurahan. No? Bukod pa dyan, nababalita na nga rito yung tubig baha dahil nga kurakot ang mga namumuno dito sa Pilipinas. No? Yan ang palagi nakikita natin ngayon sa balita. Bukod pa doon sa mga lindol at saka mga iba pang kalamidad na wala ring nagagawang remedyo o pag-ibsa ng kahirapan ng gobyerno. Yan ang nakikita dito sa labas. Puro kahihiyan ang ginagawa ni Marcos. Totoo ba yun, attorney, na yung mga ano dyan, yung mga taga dyan sa Europe, yung hindi Pilipino kasi understood na yun. Pag Pilipino ka, OFW ka, talagang ano yan Duterte talaga yan. Pero totoo, attorney, na yung mga Austrian, mga Europeans, alam na nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Alam nila na ang Marcos ay dugong diktador, dugong magnanakaw. Ang palagi kang sinasabi nila, bakit nyo kasi linuklok muli ang isa pang Marcos, no? Alam nila na addict din yang si Marcos, no? Dahil ang una naman naglahat-hala na siya ay addict ay yung European magazine na Rolling Stone magazine, no? Na nagbalita na nung siya ay isang estudyante sa Inglaterra, kilong-kilong cocaine ang binibili niya para sa kanyang mga kabarkada dyan sa Oxford, no? So mas nauna pa nilang nalaman ang katotohanan na bangag ang presidente natin dahil yan ay nalathala sa Rolling Stone magazine na isa sa highest-selling magazine dito sa Europe, no? So malungkot talaga ang imahe ngayon ng Pilipinas. Kung sa panahon ni Tatay Digong, taas noo tayo, ngayon talaga parang puro kahihiyan na binibigay nitong si Marcos sa ating bayan. Attorney, si Coach Oli po. Total nabanggit na rin po itong si Marcos o yung lahing Marcos. Meron po akong dalawang tanong sa inyo. Una, anong masasabi nyo dun sa isang Marcos? Si Amy Marcos. Pangalawang tanong,
nakikita nyo po ba si Bongbong Marcos? Kasi hinahanap namin baka napadpad dyan. Asan na kaya yun? Well, alam mo, si IB, kahit papaano, pinasasalamatan ko dahil kinumpirma niya na bangag ang kanyang kapatid, no? Alam niyo ako, dinimanda ako niyang Melvin Matibag na yan sa Korte Suprema para sa disbarment dahil doon sa pulboronic video. Hindi ko ngayon alam kung anong pananagutan meron ako. Gayong sariling kapatid niya ang umamin na addict talaga yung kapatid niya. Pero pinaalalahanan ko rin, no? Ang lahat na ang interes ng Marcos ay ang perang ninakaw nila doon sa 20 taon na sila'y nanungkulan. Nang away magkapatid ay dahil nga ang naging administrator ng estate ng diktador na si Marcos ay si Bangag at hindi ang kanyang manang, no? So wag nating isipin na palibasa parang kakampi na natin ang kanyang kapatid na walang interes ang mga Marcos. Kahit sinong Marcos ang interes nila, yung pera na ninakaw na nais pa rin nilang hawakan, no? Dahil marami pa rin hindi tayo nababawi, no? At pangalawa, nasaan si Bangag? Sana tuluyang mawala na siya. Wag na siya magpakita muli. Please lang. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, una-una, Bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao, magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya binabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niyan tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding. Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga sila hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama, gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad na kanilang ibinayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan, no? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ang mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapila pa yan, no? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun, sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa Salagang Batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Diba? Yan ay inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente.
So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. Baka sabi nga di ba? 00001 na yun no? Baka ma'am niya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black baka hindi pa siya manalo ron. No? Pero gaya na aking sinabi kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At ang kung babasahin yung saligang batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang Constituent Assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12-13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change ng sa gayon, maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara. Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, at kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para wag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. Pwedeng sampahan ng kaso, pero pwede namang lagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan. No? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan ang hangad ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay na kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Sa Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na kung pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad biski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. In the first place, di naman makakalusot niya kung hindi siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari, no? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan, kontrolado pa rin ng presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng presidente dyan sa Kamara kaysa sa senador. Dahil sa senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayan ng Pilipino. No? So sa atin talaga,
Huwag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon. Dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? Ang nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya, kung magkano diniliver. Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung author mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoan na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? At sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig si Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganun, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan na yung testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So, paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin, napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila'y bumaliktad, bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Gutesa. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico na siya nag-utos at kung hindi pa rin babaliktad yung 40 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Gutesa at yung 4. Dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines. No? So, nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema. They view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies. No? Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Gutesa. No? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya ka hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad. Well, yun nga, no? Perjury yan, no? So kapag talaga napatunayan, talaga naman kapag ikay bumaliktad, umaamin ka na ikay gumawa ng perjury. Dahil parehong sinumpaang salaysayan at parehong mong pinasinungalingan, no? So, yan ay talagang admission na ikaw ay gumawa na ng krimen. Ang problema sa Pilipinas, halos walang parusa ang perjury. Walang kulong. Kaya nga dapat siguro,
itaas natin ang parusa sa sa perjury, na sa ganun matakot naman yung mga Pilipino magsinungaling, no? Dahil sa Amerika at sa Europa medyo mataas ang parusa sa perjury, kaya talagang siniseryoso nila kapag sila gumagawa ng affidavits, no? At saka yung mga notaryo publiko talagang siniseryoso rin nila yung pananagutan kapag talagang hindi humarap sa kanila mga testigo at nagpeke na pagnotaryo, no? So sa akin, wala masyadong epekto yung pagbabaliktad kung merong ibang ebidensya na magpapatunay dun sa testimonya na pinasisinungalingan ng isang testigo, pero ang kanyang pagbabaliktad ay ebidensya na siya'y gumawa rin ng krimen na perjury. Well, una-una, no, dahil meron pa namang 14 na testigong nananatili, dahil 4 lang naman ang bumaliktad at si Gutesa, pwede pa rin ituloy ang kaso sa bisa nung testimonya ng natitirang 14. Pero dun sa 4 at kay Gutesa, dapat sampahan na sila ng kaso ng perjury. At dapat pag-aralan kung meron pa rin silang mas malaking pananagutan dahil sila naging instrumento sa krimen ng at least graft and corruption kung hindi man black and